Pumasok nga pala ako dito mga boss sa clan ng kalaban namin. Dahil masyado silang malalakas, kaya naman naisipan ko dito na pumasok sa kanilang clan. Tapos tingnan nyo, halos ginagalingan ko talaga dito magpanggap para hindi ako nila mahalata. Dahil may ilang oras na lang ang natitira bago kami magbakbakan dito. Tapos nalugi kami kasi nga puro Town Hall 18 dito yung gamit nila. Kaya naman mas maganda kung susubukan na rin natin ditong mag-espiya. Pero sana hindi nila makita tong ginagawa natin. Kasi pag nakita nila tong mga boss, sigurado magre-reklamo tong mga to. Tapos kung babasahin nyo dito yung pinag-uusapan nila, talagang nakapokus sila dito na durugin yung mga base namin. Dahil sabi dito ni Yippee, I use my second attack for cleaning if ever. Medyo nakakapagduda tong mga to mga boss. Dahil yung pangalan ng clan nila ay pang Tagalog yung lingwahe. Pero yung usapan nila dito, Englishan pala. Tapos napansin ko dito sa isa nilang member, masyado siyang magaling mag-interview kaya naman dumadating sa puntong ginagalingan ko din magsinungaling. At eto na yung mga sumunod na nangyari mga boss. Habang nagsisimula na ang bakbakan namin dito, nag-request sa akin dito si Unknown24 na gamitan ko daw ng fireball rocket launch yung kamirror ko. Kaya naman nagdala ko dito ng 20 perasong rocket launch. Tapos eto na yung mga troops. Pero kung titingnan nyo dito mga boss yung base na ginagamit ng kalaban, masyadong rush yung kanyang account. Kaya naman dito sa unang banat natin ay hindi tayo masyadong nahirapan. Kumbaga, ginamitan ko lang muna ng fireball etong pinakang gitna. Pagkatapos nyan mga boss, ay eto namang si King at saka si Queen ang ginamit ko para tanggalin itong mga nasa gilid. Tapos eto namang si Royal Champion mga boss, nilagay ko na rin dito sa kabila. Dito kasi papunta si Grand Warden kaya naman dito ko nilagay si Royal Champion. Kumbaga sa oras na pumasok si Royal Champion sa may pinakang gitna mga boss, ay susundan siya ni Warden. Mabilis kasi si Royal Champion maglinis ng mga depensa dahil kahit malayo yung kanyang range, ay talagang kayang-kaya niyang umubos ng depensa. Tapos eto na, nung sinundan na dito ni Grand Warden etong si Royal Champion mga boss, ay eto na, dito ko na pinaglalapag eto mga rocket balloons natin para maubos agad yung buong depth ng kalaban. Tapos eto na oh, halos 1 minuto pa lang yung natitira, pero paubos na yung base ng kalaban. Kaya naman ang ginawa ko na lang dito mga boss, ay pinaglalapag ko na etong mga natitirang troops para malinis na rin tong mga natitirang kalat sa labas. Pero iniisip ko pa rin ngayon mga boss, halos parang hindi sapat tong ginagawa kong atake. Kumbaga gusto ko kasing targetin mga boss yung nag-interview sa akin kanina. Kaya dito sa unang banat natin mga boss ay nakuha agad natin etong 3 between. Pero napapansin ko dito sa mga kalaban namin na parang tuwang-tuwa pa rin sila. Kasi kung titingnan nyo naman dito mga boss kung bakit sila tuwang-tuwa, hindi na 3-star dito yung base ng number 1. Tapos etong nag-interview sa akin. At ang matindi pa dito mga boss kung bakit sila tuwang-tuwa, durog na nila yung taas namin. Ang problema nga lang mga boss, hindi nila nadurog etong mga base na gamit namin dito sa Town Hall 17. Kaya naman pag open ko ulit mga boss, ay eto, dinurog na ng kasama ko yung number 1 nila. Tapos eto na lang yung natitira, etong base na nag-interview sa akin. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kaya naman pagsilip ko dito sa base na nag-interview sa akin, ay grabe, naka-layout dito yung base niya. At ang matindi pa dito mga boss, ay naka-supercharge dito yung iba niyang depensa. Kaya naman talagang kinakabahan ako dito. Kasi Town Hall 17 lang yung gamit natin. At pag nagkamali tayo dito ng atake mga boss, sigurado malaki yung posibilidad na matalo pa tayo dito. Kaya gawan na natin dito ng plano. Napansin ko kasi dito sa base niya mga boss, ay dikit-dikit dito yung mga major defense niya. Kaya mas maganda kung lalagyan natin dito ng invisible spell sa labas mga boss, para tumama yung fireball natin dito sa may bandang monolith. Kasi kung dyan tatama yung fireball natin mga boss, siguradong malaking value yung makukuha natin dyan. Iniisip ko nga lang dito mga boss, masyadong malaking spell yung gagamitin natin dito. Kaya wala na tayong magagawa kundi isakripisyo talaga etong mga spell natin. Eto lang yung nakakatuwa, nakuha na natin yung gitna, tapos nakaabang pala sila dito sa ginagawa nating atake.
Ginamitan ko nga pala dito ng Giant Arrow etong bandang gilid mga boss para ma-activate yung invisible spell dun sa may bandang Revenge Tower at Multigear. Kumbaga kapag na-activate kasi yung invisible spell mga boss, sigurado hindi natatago yung depensa dyan mamaya. Tapos napansin nyo ba dito yung Fire Spitter mga boss? Binabanatan dito yung troops ko, kaya naman nilagyan ko ng overgrowth para hindi ma-burst dito yung mga troops natin sa gitna. Grabe talaga dito yung Revenge Tower ng depensa dito sa Town Hall 18. Dahil bukod sa sobrang sakit niyan mga boss, talagang pahapdi ng pahapdi yung pinuputok na damage niyan. Pero tingnan nyo naman dito mga boss, etong tatlong nanonood. Iniisip ko, ano kaya magiging reaksyon nitong tatlong nanonood ngayon? Talagang nakapokus sila na mapanood yung atake natin. Pero dahil kuwang-kuha na to mga boss, ay siguradong mamomroblema yung kalaban namin ngayon. Dahil halos perfect na namin yung mga base nila. Tapos, ang dami pang base na naiiwan dito sa amin. Kaya talagang nakakatuwa na kahit pa Town Hall 18 yung nakakalaban namin mga boss. Talagang nahihirapan kahit mga Town Hall 17 lang yung gamit namin. Tapos, pagtingin ko dito mga boss sa clan chat ng kalaban namin, ay eto yung bumungad. Iniwan na nila yung clan nila. At ang matindi pa dito mga boss, halos talaga lahat sila nagtampuan dito. Tapos kung titingnan nyo pa dito mga boss, hindi pa rin nila nahalata na ako yung G na nandito sa clan nila. Kaya shoutout nga pala dito sa mga Inasar PH. At mag-shoutout na nga rin pala tayo mga boss ng mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Bale, shoutout nga pala sa'yo boss Gerald Enriquez from Cebu. At shoutout na rin sa'yo boss Lorino. At syempre, shoutout na rin sa buong member ng Final Defense dito sa mga kasama ko sa clan. Kaya kung nagustuhan nyo mga boss, etong ganitong klase ng mga content about sa Clash of Clans, ay huwag mong kalimutang i-like at i-share yung video natin. Maraming salamat sa supportan nyo mga boss. And to God be the glory.